National Hospital Week naman ang ating pag-uusapan kasama sina Dr. Wenceslao Laderes at Medical Center Chiefs ng Jose Reyes Memorial Medical Center at si Dr. June Canedo, Hospital Week Organizing Committee Co-Chair at JRR MMC Specialty Centers Secretariat. Dr. Laderes and Dr. Canedo, magandang tanghali po and welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Magandang tanghali, Yusek Marge and Miss Ninya. Good afternoon sa ating mga televiewers. Thank you so much for giving us the opportunity to at least share ng mga activities natin dito yung Hospital Week kasi this is very important po because meron po tayong presidential proclamation po nito, number 181 series of 1993, kung saan ang mandato po nito ay ang pagbigay po ng pugay sa yung katungkulan po ng hospital at syempre po kasama po yung mga healthcare workers para po yung ma-highlight, we can be able to at least give recognition po yung vital role po ng hospital, ng healthcare workers para po sa pagbibigay ng suporta, ng tulong kalusugan, lalong-lalo na sa ating mga mamamayang Pilipino po. So, this week po, ang proclamation na ito ay August 6 to 12. So kahapon po na we started ng aming celebration po sa Department of Health. Kami po, lahat na po ng hospital from Batanes to Mindanao, lahat po hindi lang po gobyernong hospital but yung mga private hospitals and actually mga GOCCs. Hybrid format po ang ginawa po namin para po ang Luzon and Mindanao po can join us in celebrating this Hospital Week. So masaya po ang simulain po ng aming Hospital Week kasi po gusto po namin mabigyan ng medyo magandang reputation po ang hospital kasi po 'di ba for the past na mga dekada po dati hindi po maganda ang reputation po ng lalong-lalo na ang mga government hospitals kasi there are some jokes nga na sinasabi nila na pag sa gobyernong hospital ka parang isa siyang Mona Lisa Award. Alam niyo po siguro kung familiar po kayo sa kantang Mona Lisa ni Nat King Cole po, ano? 'Di ba may isang specific stanza po doon na parang they just lie there and they die there. So parang yung reputation po ng gobyernong hospital before ay pag nasa gobyernong hospital ka, hahayaan ka na lang hanggang dumating pong oras na mamamatay ka. So ito pong celebration na to, we are highlighting yung mga basic services ng hospital. And in fact, kaninang umaga lang nagbigay po kami ng serbisyo sa mga senior citizens po natin, yan sa Department of Health, para po kahit paano po, yung sabi nila, bawat Pilipino, kailangan po, ramdam po ang kalusugan. Yan po ang aming mga activities for the entire week. Okay, Dr. Laderes po, no? Salamat po sa pagsabi po ng inyong layunin at mga activities po. No? Pero gusto ko lang po talaga malaman, ano po ba ang tema po ngayong taon po na ito para sa celebration po ng Hospital Week? Yes, maraming salamat Yuse kasi yun pala, ang unang-una po namin sanang we would like to emphasize yung tema ng Hospital Week po nito ay Ligtas Pinas, di kalidad na serbisyo ng hospital. So yan po ang isang layunin po namin, di kalidad na serbisyong hospital. And actually may mga programa po kami lalong-lalo na bukas at saka sa Webes we have an online summit ng Department of Health na ibibigay po ni Dr. Canedo in a while. Kasi po ito po ay we encourage na talagang hindi lang po mga healthcare workers but sana po mga iba na interested po because we will be highlighting na gusto po namin i-emphasize nasa isang hospital po, very important, yun po gusto namin iparating, na ang safety, yung kaligtasan po, ay isang nangunguna po naming layunin na binibigay po namin sa aming mga pasyente. Para naman po ang tanong na ito kay Dr. Canedo, paano po ba natin pagtitibayin ang role ng mga ospital para ma-safeguard at ma-preserve po ang kalusugan ng ating mga kababayan na sana at par with the private hospitals? Magandang tanghali po sa inyo, Miss Nina and Yusek Marge. Magandang katanungan po yan. Katulad din po ng nasabi ng aming Medical Center Chief, Dr. Lauderes, kami po ay nagsagawa ng isang aktibidad na sisigurado na ang ating mga healthcare workers sa bawat ospital
ay magkakaroon ng tamang impormasyon upang makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa ating mga pasyente. So gagamitin na din po sana natin itong pagkakataon na ito upang anyanyahan po lahat po ng ating mga manonood ngayon sa ating selebrasyon ng ating first DOH or Department of Health Hospital Summit na mangyayari po bukas, mag-uumpisa August 7 and August 8. Sama-sama po nating suportahan ang mga hakbang tungo sa mas makabuluhan, mas ligtas at mas makabagong pangangalaga ng ating komunidad sa ngalan ng serbisyong pangkalusugan. Ang programa pong ito ay sumusulong upang magbigay ilaw sa mahalagang tungkulin ng ating mga ospital at mga tagapangasiwa ng pangangalagang pangkalusugan sa ating mga komunidad para sa mas pinahusay na kooperasyon at inobasyon sa larangan ng pangangalaga ng kaligtasan ng ating mga pasyente. Katulad din po ng sinabi ng ating Secretary ng Department of Health, si Dr. Teodoro Herbosa, na ang lagi po niyang pinasasabi sa aming lahat na sa bagong Pilipinas, ang bawat buhay ay mahalaga. So dahil po dito, si Dr. Lauderes po ay sinigurado na lahat po simula Luzon, Visayas at Mindanao ay nagpadala po tayo ng mga eksperto upang magpaliwanag ng mga impormasyon na makakapagpataas ng antas ng kalidad ng serbisyo ng bawat ospital sa buong Pilipinas. Dr. Cañedo po, no? Ano naman po ba ang mga tatalakayin dito sa kauna-unahang Hospital Summit bilang bahagi ng National Hospital Week celebration? At bukas na nga ho ito, no? Saan po ba isasagawa ang summit na ito? So ang summit po natin ito po ay pure online. So ito po ay manggagaling sa ating Zoom platform po. At the same time, live streaming po ito sa official Facebook page ng Department of Health at ng Jose R. Reyes Memorial Medical Center. Ang mga topics po na inilatag po ng ating organizers ay magpo-focus po sa mga bagay katulad po ng ano daw po ang magiging role ng isang mga namumuno sa isang ospital katulad po ng medical center chief po natin. Kailangan din po natin tutukan ano po ang pangangailangan ng ating mga manggagawa upang ma-improve natin ang kalidad ng ating serbisyo. At of course, napaka-importante po ng mga teknolohiyang available ngayon sa ating mga ospital, paano po natin ito gagamitin upang or yung pagsisiyatsat sa mga bagay na kailangan po natin malaman upang mapatunayan natin na ito ay epektibo. Pinakita rin po natin coming from different hospital kung ano po yung kanilang mga best practices sa kanilang mga kanya-kanyang ospital upang maging magandang halimbawa at ehemplo sa iba naman pong ospital dito sa buong Pilipinas. At bukod po sa mga nabanggit, Dr. Lauderes, maaari niyo po bang ibahagi sa amin ang ilan pang mga importanteng aktibidad na inahanda ng Department of Health para po sa selebrasyong ito na dapat abangan ng ating mga kababayan? Yes, Miss Nina, yung Jose Reyes Medical Center po kasi ngayon, kami po yung host hospital. Kasama ko po siyempre yung about 2,000 employees. So dahil po dito sa tulong-tulong po namin, kami po ay mairaos po ang hosting nito with the co-host na hospital, yung National Children's Hospital with Dr. Philip Morales, yung kanilang medical center chief. So kung napansin nyo, for the past 4 years, medyo natigil po ito ang celebrations ng Hospital Week. Kaya medyo alam nyo, yung moral ng mga healthcare workers during the COVID time, sobrang baba. Siyempre, yung safety, yung welfare ng bawat isang healthcare workers, parang nandun yung pangamba na baka magkakaroon ng problema sa COVID. So, this year, no, for the past 4 years na hibernation po, magkakaroon po kami ng Sports Olympic, lalo na dito sa NCR. Kaya makikita-kita po ulit yung mga healthcare workers, yung mga medical center chief,
na kahit paano po, for that one particular day, we can be able to celebrate. Alam niyo po, matanggal muna ang stress kasi sobrang high level ang stress ang day-to-day operations ng hospital. We can be able to unwind a bit and then we can be able to at least ma-refresh ang mind namin so that we can be able to get the morale that we need para po makabalik po ulit sa aming serbisyo. For the entire week, kahapon ay opening ceremony ng buong Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao. Kanina pong umaga, ang senior citizens po na tulong po namin sa serbisyo ng laboratory. Bukas and then sa Webes, yun po yung first day of 8 Summit, saka yung Friday po, yan po ang Sports Olympic, whereas lahat po ng mga hospitals dito sa NCR with the healthcare workers ay we will enjoy, we will, kumbaga, yung ang sportsmanship ay kahit papaano po mabigyan po kami ng inspiration, motivation, and inspiration po sa aming trabaho po. So, yan po ang mga plano namin, Miss Nina, sa buong Hospital Week celebration. And mukhang napaka-exciting po ng celebration po ninyo. At dyan po ay maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Wenceslao Lauderes, Medical Center Chief ng Jose Reyes. Masingit ko lang May pala. isisingit ata si Ay, Doc. may sisingit pala kayo. Sorry, Doc. Sorry. Okay lang po, sir. Sorry, you say kasi ang highlight po, sorry ha, ang highlight po kasi ng Sports Olympic namin kasi alam mo naman, hindi po kasi yung, di ba, ang impression nila pag healthcare workers parang palaging pagod, palaging stress sa trabaho. But the highlight of the Hospital Week po, may Mr. and Muse Sports Olympic po kami. Kaya marami po, actually mga 20 to 22 hospitals po ang nagbigay ng representative ng mga Muse and escort nila para kahit papaano po makikita po nila na maraming magaganda at pogi po na healthcare workers despite ng mga problema sa kalusugan. So yun lang po ang medyo light side of this celebration. May swimsuit competition ba dyan? Hindi po, wala pong swimsuit. Gusto po namin sana pero hindi na po sa level na yan. Yes. At dahil po dyan ay pupunta po kami ni Nina. So ayan po, maraming salamat po sa inyong oras, Dr. Wenceslao Lauderes, Medical Center Chief ng Jose Reyes Memorial Medical Center at Dr. June Cañedo, Hospital Week Organizing Committee Co-Chair at JRR MMC Specialty Centers Secretariat.